Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. Welcome to IPAS Online Review and Mentoring Academy. My name is John, and I'll be your host for tonight. Here at Hope Talk, we invite successful IPAS Online Review candidates in the NCLEX to share their wonderful stories and learnings from their journey in achieving the goals of becoming registered nurses in the USA, Canada, and Australia. Today, we have the honor of hearing from Coach Vic, a testament of the indomitable human spirit. Her journey marked by dedication, perseverance, and unwavering resolve. She has led them to conquer her recent exam with flying colors. As we embark on her journey, let us open our hearts and minds to the invaluable lessons she has to impart, reminding us that no obstacle in the pursuit of dreams. I'm very proud to present to you one of the success coach of IPAS Online Review and Mentoring Academy, none other than Coach Vic Regine, USRN. Hi, Coach Vic. Hello, good evening, Coach Jan, Sir Jan. Saan po tayo located ngayon? Sa Surigao City po. Ay, ma'am. How are you feeling po that you have successfully po passed the NCLEX? I'm very happy po kasi it's my dream, not only for me, but also for my son. That's so nice po, Ma'am Vic. We would like to know you better, ma'am, for our classmates din. Ano po yung educational background natin leading up to your NCLEX preparation? So, good evening po ulit sa lahat and maradyaw na duyom sa mga Surigao nun because I know there are a lot na taga Surigao na nag-join na sa IPAS. So, I'm Vic Regine po, also known as Coach Vic. I'm a single mom. And I have my toddler son, and I graduated my BSN from St. Paul University, Surigao, year 2013. And then I took and passed my PNL the same year by June 2013 rin po. And then I also finished my master's degree, MAN, major in nursing management, year 2018 at sa Cebu City po, University of the Visayas. And I started working po talaga in my current institution. Nung paglabas po ng PNL result, nag-apply na agad ako as JO nurse sa isang government hospital po dito sa Surigao City. August 2013, nag-start po ako. Tapos, I've been assigned po to different areas sa mga ward. And then, I'm also one of the team leader rin po during the pandemic nung sa ERED. It's called ERID po, Emerging Infectious Diseases. So, I'm leading a team. Like 1 week po yung duty namin, 24/7, walang labasan sa hospital. And then after that, 7 days, we have quarantine, 14 days bago kami makauwi. Yun po. Tapos, currently po, I am one of the nurse supervisor at the emergency room department. And then, mag-11 years na po ako in service. So, wala po akong ibang na-applyan na job. Aside po sa I have a lot of part-time jobs. Yun nga po, isa nga po ako sa coach dito sa IPAS recently. And I started just last month. And rin po ako, former financial advisor sa Sun Life for almost 5 years. And then nag-quit na po ako, nag-resign ako just last 2023. Due to pandemic na rin po kasi bumaba na yung sales ko, hindi na ako sa quota. So I decided to resign. And then nag-focus na rin po ako sa part-time pa rin po na clinical preceptor dito sa mga nursing schools po na nag-affiliate dito sa aming institution. So there are 2 schools here in Surigao City na nag-offer po ng nursing po. And then sometimes po, rin ako, part-time pa rin. Napakadaming part-time. Part-time po, isang static clinic ng kaibigan kong doktor. So, pag meron akong spare time, so pumupunta ako doon, nag-gluta drips, facial, yung ganun po, mga laser po. Yung po ang aking mga experiences. Marami pong part-time jobs. No wonder, Ma'am Vic, no? You are a very hardworking person. That's why, ma'am, you have achieved this success. And Yes. you have, ano po yung mga naging contribution po ng working experience nyo for this preparation of NCLEX? Siguro po yung sa clinical experience ko kasi I've been to 11 years na po in service. So I've been assigned na rin po sa different areas. So para hindi na po mahirap sa akin yung yung iba kasi I've been experiencing clinical, yung bedside, yun po.
That's nice to hear. Actually, yung kapatid ko rin nag-Sun Life before. Financial advisor po. Financial advisor din po, yung kapatid ko before. Sa Sun Life din. Eh ma'am, Mahirap, sir. opo, mahirap nga daw po. Kailangan daw may mga quota no, for you Oo, to get some incentives din. yes. And ang galing po ng ng mga working experience nyo. Napaka-hardworking nyo po. Ang dami nyo pong racket. With regards to your study plan po, what study method po did you find most effective during your preparation? Sa simula po kasi, actually, story behind that. Before ako nag-IPAS online review, nag-plan po ako na mag-DIY and then mag-self-review. But then, hindi po kasi naging effective sa akin. Hindi ako nag-move forward ba. So, nung nalaman ko yung IPAS, nalaman ko rin po yung IPAS sa kasamahan kong staff nung nag-resume po ako sa maternity leave ko. Nahuli ko siya na nag-print siya ng contract sa IPAS. Tapos, first ako like, ano ba yan? Tapos, yun po, nakisali ako sa kanya. Tapos, sabi ko, sabay tayo kasi hindi pa ako nakapunta ng Maynila. Tapos, gusto ko sabay tayo mag-exam. So, yun po. Ngayon po, hindi po siya tumuloy. Ako ang nag-pursue. Kahit nagsabay kami nag-process, nag-start. Kasi parang iba na yung plan niya. Pero in the middle of na siya, processing sana sa IPAS. Yun po, ako na lang po ang nag-proceed. Tapos, nung nag-try po ako pag self-review, nag-buy po ako ng Saunders na book, yung ninth one. Trinay ko naman pong basahin, pero parang I cannot read the whole book and understand by myself lang po, ganun. So that's why, nung nag-inquire ako sa IPAS na meron pala silang online review and mentoring, so nag-enroll sa 11th cycle. I'm from 11th cycle po. Ang pag-enroll ko po is hindi pa talaga nag-start yung 11th cycle. Pero nalaman ko po na meron ng roadmap. So I started reading the roadmap prior to attending the 11th cycle. Hindi na po ako nag-attend doon sa 10th cycle kasi malapit na matapos. So yun po, ang roadmap po talaga, honestly po, nabasa ko siya talaga ng cover to cover, pero once lang. Hindi ko inulit na. Yung once lang po. Tapos, yung duration po talaga ng preparation ko is 5 months and a half. Tapos, yung 11th cycle po talaga ako nakapag-focus. So, pagdating po ng 12th cycle, parang hindi na po ako nag-attend masyado. Kasi nag-QQ banks na ako. So, yung po, ginamit ko lang po talaga lahat ng resources na binigay ni IPAS. And then, siguro yun lang pong malapit na ako mag-exam. Si Coach Fern po kasi, siya ang naging, parang second coach ko na po siya kasi yung original coach ko po talaga si Coach Marga. Hi po, Ah, Coach Marga. And siya rin po ang one inspiration ko po. Bakit ako nag-join sa IPAS? Nag-ask talaga ako kay sir, paano ba mag-join? So sabi niya, sa coaching, merong vacant. So yung malapit na ako exam, nakagamit ako ng Sanders na online lang. Tinuran ako ni Coach Fern kung paano yung Control F para malocate mo yung specific topic lang. Parang as supplemental lang po siya while nag-Qbanks ako kasi kapag parang nakukulangan ako sa ratio, I'm using UWorld po. Kapag nakukulangan ako sa ratio po, doon po ako tumitingin sa Saunders. Hinahanap ko po yung specific topic po talaga. And then with regard sa mga drills, I also used po yung mga pre-test sa Moodle, yung mga lectures sa drills, sinasagutan ko po muna bago ako mag-attend. And I usually attend po live as much as possible kasi nga mas gusto ko pong nakakapag-interact with classmates, with the lecturer, nakakapag-ask ng question and nakakapagsagot kahit mali yung mga sagot ko or di kaya feeling ko kasi ang galing ng mga cycle mates ay mates ko nagsasagot pa rin ako. Yun nga po, Vic lang yung name ko tapos nasasabihin akong sir. sir. Parang lalaki. Kahit ngayon sa coaching, akala nila lalaki ako. Yun po ang whole preparation ko. Talagang inutilize ko lang po yung sa iPad. Siguro lang po kapag I feel bored po, access ako sa YouTube yung mga simple nursing, beautiful nursing. Yun lang naman po kapag I'm more on photographic na memory. Ganun. Memory. Thank you, Coach Vic, no, for sharing this preparation on your preparation for this NCLEX. Definitely po, mga classmates po natin, no, they'll be gaining some tips and advices coming from your preparation. Kasi like what you said, before you attend the drills, make sure that you have answered po the pre-test and post-test
para hindi siya on the spot, no? You can still have the time to use your knowledge and your critical thinking in answering questions. And Opo. like you, Ma'am, Coach Vic, I only utilize iPass online review po, no, materials. Supplemental lang din yung mga nasa YouTube and all, La Charity, ganyan. But somehow, our lecturers po or our educators have provided us more than enough concept in preparation for this NCLEX naman. And I understand that you're a mom, Coach Vic. How did you balance po studying with other commitments po? Actually, I'm juggling po talaga as a mom, work pa, tapos review. Na-balance ko naman po siya. Kasi dati pa po kasi, I'm a person po talaga na nag-promote po ako sa self ko ng work-life balance. So, when it comes to time management, na ma-manage ko naman po siya, nahanap ko ng time. Yun nga po, nakakapag-attend ako every night ng live. Pero kapag duty ako ng night shift, hindi ko siya natatapos. Siguro, saglit lang, ganun. Pero inaano ko siya by tomorrow ng recorded. So sometimes nagre-recorded ako. Kaso ang problem ko po sa recorded kapag nasa bahay is mahina yung PLDT namin. So ayun, kinonta ko yung akala ko kasi normal lang yung naglalag. Yung pala sa internet po pala namin. So kaya po live talaga ako, more on live as much as possible. Everyday, include ko lang po sa everyday routine ko. Actually, pa rin po ako, nakakapag-run. Marathoner rin po kasi ako. Wow. Marathon po ako. So, since 2018, I joined every year po talaga na yung Cebu City Marathon sa Cebu for Santo Niño po, offering for Santo Niño. I run half or full marathon po. So, sometimes lang naman po na during the review, nakakapag-jog ako kasi important rin yun sa while studying rin. So yun po, this year lang po ako hindi nakapag-join ng marathon kasi nag-take ako ng exam, January rin. So January yung marathon. So parang inisip ko na lang po na yung preparation ko sa exam is like my preparation every marathon, every year. So yun po ang sinabi kasi ni Sir Mark doon sa anxiety management namin. Parang in-example niya po yung marathon na sasali ka ng ganun is you need to prepare like months. Hindi pwede na sumali ka lang kasi yung nga po hindi effective kapag wala kang preparation. So inisip ko na lang po na parang marathon ko na yung examination ko ng January 26. Yun po, napapagsabay ko po talaga. I don't know. Somehow, ma'am, no, your effective time management skills allows you to balance studying with other responsibilities. Yeah. Ito yung crucial role talaga natin in achieving your success. You somehow, ma'am, no, you know how to prioritize your task for your kid po, for self-care, and for your study naman. Iba po talaga kasi minsan, no, pag sarili lang po natin iniisip natin, we have no excuse para hindi mag-aral compared to those who are working alongside with family, may family commitments din po. Iba rin po talaga yung time management skills ninyo. And highly commendable po ang ginagawa ninyo. Saludo po ako sa inyo. And with regards to stress management po, ma'am, did you experience po any anxiety on your preparation? Yes po. How In did the you middle overcome po? Actually po, nung start po talaga ng review ko, nung nagkausap na kami ng coach ko, si Coach Marga, nagka-problem po ako noon kasi yung car ko is nasira ng Toyota company, natanggal yung plug. Tapos while sinasakyan ko siya, bumuo yung oil, nag-stop yung car. Parang I'm prone to car accident, pero hindi naman. So yun, na-stress ako doon sa starting po talaga ng cycle. Sinabi ko sa coach ko, kasi with thinking ko baka bad vibes or Omen, something. ganyan. Bad omen ba? Tapos sabi niya, wag ka lang mag-isip na ganun kasi mga 3 months na wala sa akin yung sasakyan ko. So medyo na-stress ako doon. Tapos na-overcome ko naman. Tapos yung anxiety ko talaga like in the middle of my preparation. Actually, yung palapit na talaga yung exam, nung while watching ako nag-watch ako ng live kay Sir Ryan na drills ba yun? Tapos parang naiyak na lang ako na wala nang pumapasok sa isip ko. Tapos ewan ko, parang too much information na ganun. Tapos sinabi ko yun sa coach ko. Sabi niya, normal naman daw yun. Kasi nga parang feel pressure na rin kasi malapit na ang exam.
So, yun po, nakakausap ko po, effective po talaga yung coaches na nakakausap natin if we have problems like that po. Like, kahit ina-approach ko po siya kasi sa Messenger. So, yun po. Para nga po, naging close na po kami kasi maliit lang na bagay with regards to my review. Nagme-message po ako sa kanya and very thankful naman po ako kasi ina-accommodate niya naman po yung mga concerns ko. Thank you for Oh, highlighting, Coach Vic, about the coaching, no? Kasi yes. not everyone is availing the coaches, but we Mm-mm. highly encourage everyone to avail their coaches. Because here at IPAS Coaching Online Review and Mentoring Academy, we have this team of nurses who have undergone the NCLEX review and examination. So yung mga coaches natin, they already have the first-hand experience of the actual license process. So this gives them po ample knowledge, no, in providing expert guidance to students and ensuring quality input in achieving their goals. So those students who haven't availed their coaches, please kindly check po your emails. We are consistently po reaching out to you. So wag po kayong mahihiya. Ang coaches po natin ay napaka-approachable po and will definitely help you in your preparation po for the NCLEX. Ayan. Thank you, Coach Vic, for highlighting that. And with Oo. regards to your practice questions naman po, what QBanks po did you use? UWorld po. 3 months subscription po yung UWorld ko. Pero nagamit ko lang siya less than 2 months kasi nga magti-take na po ako. Kasi ganito po yon, ang bond ko po is Texas. Tapos nagka-ITT na po ako tapos mag-expire lang po siya within 75 days. So I need to book na schedule of exam. So yun po, hindi ko siya actually natapos. May mga remaining na 200 plus pa na questions. Pero hindi ko na po tinapos kasi wala nang halos lumalabas na mga NGN questions. So, yun po. Tapos, yung assessments ko po, usually yung percentage ko po is 40 to 80%. Hindi po talaga ganun ka lalaki. And then yung 3 assessments lang po kasi yung sa UWorld kapag 3 months. Tapos borderline lang po for second borderline. Third na po, pinag-pray ko talaga para magka-confident ako is naging high na siya. So, yun po. Bago ako mag-exam, yun po ang ginamit ko. Nagandahan naman po ako kasi it's more on maganda yung ratio niya. And then I was thinking na if I try to answer difficult questions kasi mahirap po talaga yung sa UWorld, maybe I can take the actual exam, parang easier na po sa akin. And parang legit naman po. Similar din, Mama. I also utilize UWorld for my question banks. Mm-mm. And for information po, dito sa classmates natin, we have the discount po of subscribing the UWorld. We have the 3-month subscription discount from iPass po. So to those classmates who are preparing po to subscribe for the question banks, please email lang po si iPass processing natin so that you can avail po the discount naman. Malaki po ang discount talaga. And nakatulong po talaga so yun sa magiging budget natin. So ma'am, nakita niyo po yung difference po no, on how the UWorld gives you the question in preparing po for your actual exam. How did you build your confidence po? Sa start po talaga pag-review ko, just like yung mga students na talk ko po ngayon sa initial coaching na parang hindi sila confident, ganon. So, I tell them na I was just like that before, pag-start ko pa lang. But throughout the preparation, like yung sa concept mastery, magbibuild lang yung ano mo, yung confidence po natin. And lalo na kapag nagkukubangs na po tayo, talagang yung makakapag-boost po ng confidence natin yung while answering kahit man maliit yung score. Hindi ko na lang po iniisip na maliit yung score ko. Though sometimes nakakadismaya and parang nakakapag-down. Pero iniisip ko na lang po na hindi naman ito yung actual exam. But it's only a practice questions. So that's why I need to go on, move forward, ganun po. Tapos yung sa ano po, actual exam talaga is minanifest ko po kasi ang 85 items, I don't know why, but nang dahil siguro kay Sir J, palagi niyang na-emphasize na why not 85 items if you can. So, yun po, ay sinusulat ko po sa mga walls ko. Actually, yung walls ko po dito before is puno po ito ng mga, yung ang tawag ko with sticky notes. Ako po yung ano, naka-winner sa
TikTok challenge yung Wow! opo, nakapag 2-5 na ano. So, yun po, makikita po dun yung mga strategies ko. Thank you for sharing, Coach Vic, no? Somehow yung confidence natin and yung self-belief natin, in the beginning of your review, you should start to gain these abilities na. Because these can be helpful, no? Or will be the key factors in your success. So creating Mhm. this positive mindset, no? And know the believe in yourself that you will conquer any challenges for the NCLEX. And somehow, ito yung mag-fuel sa'yo of your determination. And somehow, how do you gauge po your progress throughout the review po? Siguro, inisip ko po kasi na yung sa concepts na I need to know everything as much as I can kasi hindi natin alam kung anong lalabas doon sa exam. Po na-gauge ko naman po siya doon sa tracker ng yung binigay ni EPAS na parang tracker sa concepts. So, doon ko po parang, kasi it's color coding, so na-assess mo yung self mo if ano yung weaknesses mo and yung strength mo. You color it red and green kapag ano talaga it's your strength. So, yung po, binalikan ko po yung mga weakness ko. Yung weakness ko po is pharma. Takot po ako sa computation. Parang palagi na lang wala pong computation sa actual exam ko. Yun po. Tapos, when it comes sa Q-Banks rin naman po, from the beginning, malilit po talaga yung scores ko. But eventually, tumataas naman po yung percentage. So, it's a good sign para sa akin. Tapos, nung malapit na po talaga yung exam ko, nagka-cut test po ako. Actually, in-aim ko po na mag 150 items per nagtast talaga siya ng 85. Tapos, yun po kasi yung sabi po kasi ni Coach Fer na, kasi parang na-share ko sa kanya na nag-manifest ako na 85. So, sabi niya na, wag mong i-train yung self mo na hanggang 85 lang. I-max mo like 150 items, ganun, para hindi mapagod yung brain mo when it comes to actual exam. Kasi paano naman kung mag-ano na 86, baka magtaas na yung level of anxiety kasi 5 lang. Yun po, during the final assessment, yun ang naging, yun parang yung ang gauge ko na ano, I'm very more confident na kasi nag-high na talaga yung assessment ko. Yun po, yung parang I'm ready to take the exam na po talaga. That's Ganun. nice. Kasi ma'am, no, somehow yung pagiging persistent natin in everything that we do, we have to really stick to the study plan that you have somehow planned. Kasi Mm-mm. kung hindi mo siya i-follow, yung study plan mo, you will feel lost. Hindi mo na alam kung saan ka, alam mo yun, yung progress mo, hindi mo na makikita. Like, I like the idea po na na-share nyo yung activity tracker ni Sir Mark Zaspa. To those students po na hindi alam activity tracker, please check your email po. This activity tracker will help you somehow check your progress. And yung mga concepts po doon, makikita nyo po kung gaano kadami ang lecture ni IPAS. But rest assured that itong mga lectures na to, this will really help you po in mastering your concepts. Speaking of mastery concept, Coach Vic, how many months po yung preparation for studying the lecture po? Actually, yung 11 cycle lang po talaga yung na-focus ko. Tapos pagdating po sa ika-4th month ko, di ba 3 months lang po yung isang cycle? Tapos ika-fourth month ko po, hindi pa ako nakapag-purchase ng Q-Banks kasi it's pricey. So, Yeah. kailangan ko pang mag-wait. Mga November yun. Nag-wait pa ako ng bonus ng November 15 para makapag-purchase. So, yun po. Sinabihan ko naman po si Coach Marga na I can't afford pa sa ngayon. So, sabi niya, balikan ko yung mga weaknesses ko na mga concepts. So, I allot time for siguro mga almost a month na remaining or half ba yun? Basta binalikan ko po yung mga weakness concepts ko. Tapos, doon na po ako nag-proceed sa Q-Bank. So, mga 3 months and a half siguro mahigit po yung aking concept mastery. And then, more or less 2 months yung, yung Q-Bank. So, a total of 5 and a half. Almost 6 months rin po. Almost 6 Kasi, months. start na po ako pag-read ng roadmap prior to 11 cycles. So, mga 6 months pa rin po. Consider natin yan na 6 months o kasi you have nag-review talaga po kayo ng roadmap prior to the start of the 11th cycle naman. And I agree with that po. 6 months of preparation is more than enough for you to pass the exam. Regardless if you are currently working as a nurse, regardless of balik loob as a nurse. I myself po, I'm not working on the bedside when I studied for NCLEX, no? And it's really possible po
sa mga classmates natin dyan na matagal na po wala sa bedside. So 6 months is really more than enough for you to pass the exam. So ano po ma'am, how do you maintain po yung motivation naman and your focus during any challenging times on your preparation to NCLEX? Siguro po, ang strength ko po kasi talaga yung baby ko. Kasi it's Mm. para sa future niya. And napaka-strong po yung support system ko ng family ko po. Yung mother ko, ang father ko, tapos brother ko, dalawa lang po kasi kami. Actually, kakapasa rin po niya sa medtech licensure na ngayong so same year po kami nag-take. So na-worry nga po ako noon na same year pala kami magte-take, baka may ma-fail sa amin isa kasi baka hindi ibigay lahat ni Lord. Sinabi ko ganun, tapos po talaga no, like God will really provide the desires of your heart na kahit feeling mo impossible, talagang ibibigay po yun ni Lord sa iyo if you are really persistent rin po and you are faithful rin po kay God na i-surrender po lahat sa Kanya. Yung ganun po, si God po talaga rin ang greatest strength ko po side sa family ko. That's nice, Coach Vic. Usually, we encourage po our classmate, to have a support system around you, like your family, your friends, coaches. Somehow they will be your source of confidence and morale throughout your preparation. Because yung ability po natin to seek guidance, i-activate natin yan. Because these are the times that we will have to find someone na we can lean on the times of your struggle, personal struggle, or dito po sa review. You just have to reach out to any of your friends when you feel self-doubt, lack of confidence, and definitely po, makakatulong din po talaga sila sa inyo. And we also respect yung mga classmates po natin who don't want i-announce yung news na they are taking this NCLEX preparation. And I highly recommend naman po ang coaches natin. So if you don't want po to release yung info na magte-take pa kayo ng NCLEX, at least coming from the IPAS itself will somehow makakatulong po sa personal and your mental health na rin. I would like to add up kasi yung IPAS po talaga parang during review ko po nag-attend ako ng mass. Actually sinabi ko po ito nung interview ko with Ma'am Jamie and Coach Mark na dun sa gospel po, parang ni Father na what makes you closer to God is really a blessing. That's why I consider IPAS po as a blessing po talaga kasi during nung review days ko po is hindi lang na-mold po ako as yung nag-add ng learnings sa during review but parang na-strengthen po yung spiritual health ko rin. Kasi nga po, yung mga lecturers, actually, the entire IPAS community, yung nag-share po sila ng mga verses, tapos in-encourage po talaga nila yung students, in-uplift po nila yung spirit ng students. Yung ganun po ba? So, doon rin po parang nag-strengthen yung faith ko kay Lord, hindi lang dahil I am asking for something, but because yung tiwala ko po kay Lord na whatever I do, kapag yung inask ko po sa Kanya talaga, kapag you are really sincere, ibibigay niya po talaga sa iyo. Yun po. Thank you, Coach Vic. Kasi it's really true po, Here at IPAS, we don't just provide you the handouts or yung lecture. It's a holistic approach. We have the wellness session, which is yung mga exercise, pa-Zumba. We have the open forum session para doon sa mga classmates natin who have further questions, at least maisasagot yan. We have the anxiety management. We have the trending topics that can help you, somehow on your NCLEX preparation. And how about po yung mga educators po natin? Ano po yung mga na-experience niyo po while reviewing the live session? Na-enjoy ko naman po lahat ng lecturers, lalo na po yung mga funny, si Sir Raya, si Ma'am Rosana. Tapos si Sir Jay po talaga sobrang serious, pero talagang marami ka pong nalaman na important about the concepts. Sila Ma'am Pao, which is very helpful po dun sa mga MTN questions. May lumabas po talaga dun sa mga na-lecture niya sa actual exam po. Yung po, tapos yung iba po, hindi ko na halos ma-mention sila, Sir Emil. So, na-enjoy ko naman po, talagang maganda yung approach nila sa pag-discuss. And napaka-comprehensive po yung concepts, yung nile-lecture nila. That's nice to hear, Coach Vic. Kasi may mga students tayo,
while attending on the first or second week of the online review. Diyan nagsa-start yung self-doubt nila. While attending the first live, no, parang kaya ko ba to? Parang ang dami. Hindi ko siya ma-absorb kagad. That's okay po because nag-a-adjust pa po kayo. You have the time to to prepare for your NCLEX naman. And our educators are willingly po turuan kayo in the very basic po. Magsa-start po sila from pathophysiology para maintindihan niyo po all throughout ng review naman. And Coach Vic, how did you develop po and sharpen your critical thinking skills during this NCLEX preparation? Practice po talaga everyday na in-embrace ko po talaga yung review. Like everyday ko na siya sinasali sa daily routine po. Kahit kapag pagod na pa ako sa work, tapos nag-ano pa po ako sa child ko. So sometimes naglalaro kami ganun kasi stress reliever ko po yun. Tapos nagbibigay talaga ako ng time kahit 1 to 2 hours kapag sobrang pagod. Parang na po siya sa system ko na mag-study. Actually, nung after exam po, parang hinahanap-hanap ko pa yung pag-study. Nag-attend pa ako ng lecture doon after my exam. Nag-attend pa ako ng lecture kasi parang nasanay na ako. So mga ilang days pa ako naka-move on na hindi na pala ako nag-study. Ganun po. So actually kapag starting lang po siguro na-overwhelm ka, but in the long run kapag include mo talaga sa daily basis, so yun po, ma-adapt mo rin po talaga. That's right. Ganyan din po na-experience ko after the examination naman. Hinahanap-hanap ng sistema ko. I have to wake up early para mag-review. Kasi yun na yung nakasanayan na katawan natin. That's our daily routine. And it really adds up, no? Yung preparation mo for this NCLEX. Kasi some students po, no, who are working while studying po, you have to somehow reflect on yourself on gaano karaming oras ang alat mong review while working. Same goes with on your off days naman, no? How many hours can you commit for your study? So, Coach Vic, ano po ma-advise natin to those students who are working while reviewing? Siguro yung pagiging consistent mo sa goal mo. Tapos, you need to go back po talaga sa your whys. Kapag feeling mo you're tired, okay lang naman po if you're tired, you rest naman po if you must talaga. Wala naman kasi ma-absorb rin sa ating brain cells if we are not well reviewing. Tapos yun po, yung sa anxiety po, just talk to your coaches or someone na you can parang malasan yung anxiety mo, and then just be humble po, and whatever you will achieve, always be down to earth pa rin po. And yun po, parang i-offer it to the Lord yung ginagawa po natin. Like it's for our future, for our family po, ganun. Thank you, Coach Vic, for providing these tips, no, for our classmates naman. And how about, I know you are very busy, Coach Vic, and I appreciate po for providing us this time doing the Hope Talk naman. You are a very busy person po, nag-work po kayo, and nag-aalaga po kayo ng anak niyo. How do you prioritize po self-care and wellness during your preparation naman? At po, like in a week po talaga, ako, jog. Pero sometimes hindi ko po nagawa talaga, hindi ako consistent sa pag-run nung nagre-review ako. Kasi mahirap rin po, kasi outdoor. Nilibol ako dito sa, sa Surigao City. Yun po, siguro rin, yung kumakain ng healthy foods. Yun po, tapos drink a lot of water. Actually po, nung review ko, dun sa video ko po na ginawa, for the TikTok, maraming kain. Maraming kain during the review. Pero yun po, hindi naman po ako tumaba. Siguro dahil sa brains ko po, nag-ano rin while reviewing. Tapos, manage ko naman po talaga mag-set aside for myself rin po. That's nice to hear, Coach Vic. Talagang makakakuha po ng mga advices ang mga classmates natin. Kasi minsan, no, akala natin, while working and reviewing at the same time, wala na tayong panahon to have this self-care. But there's always a space for us to do self-care naman. At least 5 to 10 minutes will be. You know, Yes. Depende lang yun sa sa mindset natin. We always po have this positive mindset para naman tuloy-tuloy, consistent ang magiging natin. And maganda rin ang magiging outcome
ng review po. No? So, Coach Vic, we want to know po, what happened po before, during, and after the examination? Before po, kasi first time ko po makaluwas ng Maynila. At tapos ako lang mag-isa. So, parang yung stress ako medyo. Kasi nga, it's my first. Kaya nga po, sinabi ko po sa inyo, Coach, nabubulol ako sa mag-Tagalog kasi I'm not used to it. Kaya ako nagpupunta talaga ng Manila. Though, sanay naman po ako mag-solo flight talaga before, nung wala pa akong baby. Po ako, like solo flight lang. Pero dito lang po sa Visayas and Mindanao, hindi po talaga ako napunta ng Luzon. So, nag-book po ako ng flight ko. Bali, meron pa akong 1 day doon sa Manila para puntahan ko yung testing center. Kasi nakapag-book rin po ako doon ako nag-stay sa One Pacific. Tapos timing po, promo noon na sa Chinese New Year. So nakapag-avail po ako ng 2 nights. So yun po, lumuwas ako meron pa akong 1 day prior to my exam. Actually, dinala ko po lahat yung mga sticky notes ko dito. Hindi na po yung mga cartulinas. Mga sticky notes ko kasi gusto ko pang i-review yun lahat. Tapos yung notebook ko po, tapos yung roadmap hindi ko na po dinala kasi mabigat yung printed ko po. Tapos the day before, doon lang po ako sa hotel, tapos nag-swimming ako gawin. Nasingit ko pa yung swimming para ako, kahit solo lang ako doon sa pool. So, yun po, tapos nireview ko pa rin po yung mga sticky notes ko the night before, tapos the day pala, pinuntahan ko yung sa KMC Armstrong, yung bagong testing center po kasi sa Makati. Doon pa ako, walking distance lang po siya, 5 minutes. So, pinuntahan ko prior. Tapos, pagkagabi, doon, nagdasal na lang po ako. May Holy Bible po kasi each room doon. So, nagbasa po ako ng Bible. So, yun po, ang nabasa ko po is, yung meron ako dito notes, yung give thanks to the Lord for He is good, for His loving kindness endures forever from Psalm. So yun po talaga ang nabasa ko, ang last nabasa ko sa Bible. Tapos parang naisip ko, papasa ako kasi give thanks na to the Lord, di ba? Yung ganun, yeah. Parang nagpapasalamat na ako kay Lord. Yun kasi ang passage na nabasa ko. Tapos po, during my exam the day, 9 a.m. po yung schedule ko ng January 26. Pero pumunta po ako earlier, like mga 7 pa. Kasi nag-check out na po ako sa One Pacific kasi 2 nights lang yung nabook ko. Tapos I need to transfer na sa another hotel, which is cheaper. Kuripot po kasi ako. Nag-pack na po ako ng gamit ko, ng things ko. Kasi baka inisip ko, dapat less stressors po during the day of my exam. So, yun, parang iniwan ko na lang po muna yung baggage ko doon sa counter sa hotel para hindi na po ako ma-stress baka mag-check out na ng 12 tapos hindi pa ako matapos sa exam. Tapos yun po, mga 8 nag-check-in na po ako doon sa sa building sa KMC. KMC ba yung KMC Armstrong? Tapos yun po ang mga itinuro po kasi sa akin ng friend ko na nag-take na. Actually, may group po kami na magte-take na NCLEX sa mga kasamahan ko lang po sa hospital namin. Tapos parang ako na lang po yung hindi pa nagiging yung SRN. So, naghihingi po ako sa kanila mga advices, gano'n, during exam. So, sabi po ng friend ko, yung closest friend ko po talaga na kapag nakapunta ka daw sa building, dapat right foot yung iuna mo. Para answers mo, ginawa ko naman po. Tapos yun po, pagdating po doon, finalo ko po yung mga sabi ni Coach Katrina kasi pre-exam coaching na huwag ka na mag-wear ng mga jewelries, huwag ka mag-hoodie. Like yung mga maliit lang na bagay pero nakakapagdagdag po kasi siya ng stress. Kapag stress ka, mag-increase yung anxiety mo. So ganun po. Tapos pagdating ko po sa may po kasi yung parang may ipapabasa pa sa iyo, yung parang before the exam. So sabi po ng friend ko, dapat basahin mo yun kahit wala kang maintindihan. Basta lang, basa ka lang para malasan yung anxiety mo. Yun po, finalo ko. Tapos doon na po, sobrang strict nga po nila. Tapos ako, smile lang po ako ng smile. Kahit napaka-strict po nung
sa amin nag-instruct. Tapos parang yung mga kasamahan ko. Tapos hindi ko talaga minamind sila. Yung katabi ko kasi siko siya ng siko sa akin ba. Tapos kasi may bangle po siya. So parang, ganun. Tapos bawal. Tapos yun po, smile lang po ng smile. Tapos nagjo-joke pa sa akin yung si ma'am. Akala ko sobrang stricta pero hindi pala, nagjo-joke siya sa akin. Tapos yun po pag start na ng exam, talaga nag-focus lang po ako sa computer ko. Kahit yung mga katabi ko po, may katabi ako sa left side ko na madaling natapos, parang less than 2 hours lang. So, hindi ko, napansin ko siya pero hindi ko na lang minamind. Kasi lang po sa akin. Tapos, yung pagsagot ko po ng questions, talagang every item po, before ako nag-next, prayer po. So, pag 85 prayers po ako, whole examination po talaga. Tapos, yung 2 hours na po, parang magbe-break na po, may nag-flash sa computer na baka gusto mo mag-break yung ganun. Tapos, yun po, hindi na ako nag-break. Kasi, nasa 40 items pa po ako, 40 plus, tapos 2 hours na. Tapos, yun po na-pressure. Nga, nagdadasal po ako before mag-next. So, yun po, after that 2 hours, sinabi ko, baka matagalan ako kasi ang bagal ko magsagot. So, every items po, na po yung nasasabi ko. Like, hindi na talagang prayer. Like, Pit Senior na lang po yung nasasabi ko. Kasi I'm really a devotee po of Senior Santo Niño. Pit Senior na po yung nasasabi ko. Hanggang mga almost malapit na po mag 3 hours. Tapos nasa 80 na po ako. So, doon po, hindi ko po alam nag-increase yung anxiety ko kasi nga 85 yung in-aim ko. Kahit nag-practice na po ako ng 150. Tapos yun po, pagdating po na 84, tapos nag-stop po muna talaga ako. Tapos nag-bow down talaga ako. Nag-pray ako, Lord, sana hanggang 85 na lang kasi 3 hours ko na mahigit yung 85 items. Tapos thankful naman po, 85 nag-stop na po talaga yung computer. Tapos after the exam, gutom na po kasi almost 12 na. Yun nga po, na-share ko kay Sir Mark na parang very confident na napasa ko. Ewan ko lang po. Kasi yung questions ko po is hindi siya nag-stick sa isang topic lang. Like, nagja-jump siya from one topic tapos parang marami yung topics na na-cover. So, while walking po pa uwi, iniisip ko na po yung hope talk ko. Yung gano'n. Ewan ko po sa akin. Tapos yun po, yun na-share ko kay Sir Mark. Sabi niya na, i-hope talk mo na yan. Sabi ni Sir Mark. Tapos yun po, after that, kinuha ko lang yung luggage ko, nag-transfer na ako ng hotel. Tapos yun, nag-attend pa rin po ako may class po kasi na afternoon ata yun. Nag-attend po talaga ako. Wala na bang magawa. Tapos hindi po ako nag-person view trick. Kasi nga, nag-email yung IPAS na baka ma-block daw. Or parang may protocol sila na bawal. Obedient kasi po talaga ako kung anong sinasabi ni IPAS. Yun po ang ginagawa ko. So, hindi po ako nag-view trick. Nag-wait lang po ako. Nakabalik na po ako ng Surigao City. Tapos back to duty na po. Night shift. Bali, Friday po ako nag-take. Tapos pag Sunday, night shift po ako mga 11 p.m. Palagi ko pong check yung email ko. Ganun po. Tapos sobrang busy po nung pero na-check ko. Tapos mga 11 p.m. nandun na po ang result ko. Nag-message yung IPAS na I passed the exam. Yun po, very happy kasi fruitful po lahat ng mga pinagpaguran ko po. Congratulations, Coach Vic. Talaga. Ang ganda ng story, no, na ko siya ni-imagine ko kung paano mo ikwento. Your success serves as an inspiration to others embarking on similar journeys naman. Your dedication po and your determination naman have set a good example po to those around you. Talagang minamanifest natin yung mga bagay na gusto natin talaga mangyari. Most especially, no, like yung sinabi niyo po, yung hope talk. And the feeling po, no, the feeling after the examination, I have the same feeling during my examination days. Parang you are confident enough to somehow you would pass this exam. Pero ayaw mo lang aminin sa sarili mo. You're just being humble po, no? May ganong feeling. But it will really boils down, no, to your preparation. Parang how serious were you po during those times?
Did you master the concept? Did you do your practice questions? Did you sacrifice a lot of things amidst of all the challenges? So, magkakaroon ka po talaga ng self-assessment in a way after the examination. And yung feeling na when you receive the email from IPAS that you passed the examination, parang there's no similar feeling na parang wala nang magtatap pa doon sa I mean, sorry po, may anak mo kayo. I mean, second siguro sa NCLEX, parang ganyan. Actually Pero po, ma'am, tapos go ahead. kinabukas ako nakatulog sa sobrang parang happy. Night shift ako, hindi pa nakatulog the next day. So sobrang happy po sa na-receive kong good news. Thank you, Coach Vic, no, for providing so much inspirational stories and tips po. But one last thing po for our classmates, what would be your advice po to our students who will be preparing for their NCLEX? Always be positive, like stay focused kung ano man yung goal natin na i-achieve. Like what Ma'am Rosana said po na if God brings you to it, He will really bring you through it. Yun po ang nag-retain po sa akin kasi hindi mo by accident na binigay ni Lord yung pag-take ko ng NCLEX kasi actually before po, wala po talaga akong plan to go abroad because I'm okay with my job. Like, yung promotion ko po dito, very lucky po ako when it comes to career. So, and sa Surigao City po, hindi po ganun. Maganda po yung cost of living rin. Tapos, parang comfort zone ko po yung Surigao. Kahit very small. Tapos, yun nga po, actually, marami po akong procrastination before na dinidelay ko po. Imagine, nag-start po ako pag-process is yung after panganak ko po, nag-maternity ako, tapos pag-resume ko, doon ako nag-start nang dahil sa staff ko nung March 2022. Tapos, dinidelay ko po yung processing kasi parang hindi pa ganun ka-strong yung urge ko po na talagang mag-take ng NCLEX. Marami pong delays. Doon po sa shinare po ni Ma'am Rosana, nakarelate po ako na dinidelay niya po. Pero kapag talagang para sa'yo, doon ka rin papunta, ibibigay sa'yo yun ni Lord. Kapag nakalaan po talaga sa'yo, yun po kahit anong delays na gawin mo, doon at doon ka rin papunta. So yun po, actually nag-expire na po yung application ko, tapos yung PRC verification ko, nag-expire po. So yung IPAS, kung hindi rin po dahil sa IPAS processing na parang kinukulit, ay hindi naman po sila makulit. Like, ina-update po nila ako, like follow-up kung kailan ako mag-proceed kasi nag-expire po talaga. So, rini-apply na naman po. Always have faith siguro sa kung ano mang ginagawa mo. Like ngayon, you need to continue kasi nasimulan mo na. Yung ganun po. Kasi God already prepared you po the license. Yung ang paraging sinasabi ni Ma'am Rosana sa mga lectures niya. Actually, marami po ako na talaga, parang maraming nag-retain po sa akin sa mga sinabi ni Ma'am Rosana during her lectures. That's right, Coach Vic. Alam mo yung naalala ko rin yung sinabi ni Sir Jay. May nakalaan ng lisensya para sa atin. It's up to us, no, kung paano natin makakamit o makukuha yung lisensyang yun. Kailangan talaga paghirapan. And Coach Vic, how did the entire IPAS family help you in achieving your American dream? Coming from the processing team, educators, and your coaches po. Down from the IPAS processing po, na very hassle-free po yung pag-process. Like, ibibigay mo lang yung mga need na mga requirements. So, sila na po talaga yung gumagawa nun, mga pag-apply yung application up to sa online review and mentoring. So, malaki po talaga yung na-help po nila sa akin kasi kung hindi po dahil sa IPAS rin, like hindi po ako mag-move forward, hindi po ako maengganyo mag-study, yung ganun po. Kasi yung lecture po is like everyday nandun na po yun, nakasked na po. You only need to follow. When it comes to the coaches also, very thankful po ako. So I would like to take this opportunity rin po to say thank you po sa IPAS community, the entire, lalo na po sa coaches ko. Marami po kasi ako naging coaches na. So yun po. Tapos sa rin po sa mga staff, po sila, kapag na-inquire ako, sumasagot po sila agad po kay Sir Vince, ngayon po sa coaching,
That's why po, plan ko po talaga noon after I pass na gusto ko maging part ng IPAS community to give back, to share my experience rin po sa mga ibang student na magti-take, to give them encouragement, tapos i-guide po sila along the review. I-share ko po yung experience ko rin na I've been there, so no need to worry because you are in good hands. Nasa IPAS ka, so i-utilize mo lang lahat ng binigay nila na resources, materials, because nandun na po lahat. You don't need to ask for more. Yung ganun po ba, siguro more on supplemental na lang if you want. Pero andun na po talaga lahat eh. Like, it's very holistic approach po. Thank you very much, Coach Vic, for providing this wonderful message po for the entire team. Sa team po natin. And totoo po talaga yan, no? Even during my time after ko mag-exam, I have the same thought then na I would like to give back. I think sinabi ko rin po ito kay Sir Mark during the interview na I want to give back to IPAS para makatulong din po sa mga students natin to prepare them for the NCLEX. And with that, Coach Vic, we would like to present to you your IPAS certificate. This certificate is proudly presented to Vic Regine Literato. For successfully passing the NCLEX RN examination, this serves as a proof that a successful candidate indicated in this certificate is a safe nurse based on the USA Standards of Nursing Practice, signed by Sir J. Padong and Sir Mark Zaspa. Congratulations! Thank you po. Thank you po sa lahat. And Coach Vic, any message po to those nakatulong po sa inyo within your family po or friends? This is a platform po para ma-share yung message. So I would like to say thank you po sa lahat. So, yung sa work ko po kasi at first hindi po talaga ako nagsabi. Like secret lang po, patago lang ako mag-review. But nung kalaunan po, nag-share na po ako sa ibang mga close friend ko, lalo na po yung sa kasama kong supervisor na ina-allow niya po ako magstay sa office niya. Kasi maganda po dun sa office niya, walang masyadong mga staff. So, thank you sa mga co-workers ko na nag-support sa akin. And also po sa SFC community. Actually, I'm part po sa Singles for Christ. Sila po yung prayer warriors po talaga na nag-help po sa akin nung malapit na yung exam ko. Nag-pray over po sa akin para pumasa sa exam. And yung sa best friend ko po, kay Kim, nanonood po siguro siya ngayon. Siya po talaga yung sinasabihan ko ng mga worries ko rin aside sa coach ko po. Tapos nung exam ko, nagsisend siya sa akin ng mga motivational quotes. Tapos nagsend po siya na USRN ako during the day of my exam. Nagsend siya na USRN na daw ako. Hindi pa ako nagtitake. Tapos sobrang laki po ng tiwala niya sa akin. Tapos yung rin po, yung group circle of friends ko po na mga USRN na po kami. Kasi ako na lang yung kulang. So after po nung kami, group picture ng mga USRN na kami. So, thank you sa support nyo and most especially po sa family ko. Very supportive. Kahit na nagtitake pa yung brother ko. I mean, nagre-review pa po para mag-take siya ng board. Talagang full support po siya kahit nasa Davao po siya sa malayo. So, yun po. And sa baby ko po na naging inspiration ko, kahit hindi pa niya alam yung nangyayari, but siya po talaga yung source of energy ko na mapagtagumpayan ko po itong NCLEX journey na maging USRN kasi in the future, I want na doon na kami magstay kami ng son ko. So yun po. And lastly po, ang IPAS community. Thank you so much po. I'm very much lucky po to be part also of the team kasi yung mahihain po talaga kasi ako, na-share ko po sa inyo na. Tapos dahil po sa coaching, nagiging madaldal na ako. So hindi lang nakakatulong ako sa mga students, but na-enhance ko rin po yung communication skills ko. Yun po. Tapos thank you po. Thank you rin po, Coach Jan, for guiding tonight. You're welcome, Coach Vic. My pleasure po having our guests sa Hope Talk naman to inspire our classmates. I pass,
processing made easy for you.